Yon, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction na naman ulit po tayo ngayon. At for today's video nga po ay bigyan natin na reaction. Itong EDC, itong love team ng EDC na ika nga ay talaga namang pagkatapos ng Q&A nitong si Kalingap Dan at ni Joy ay ito namang EDC ang binanata ni Kalingap Rob ng isang matinding Q&A. At yun mga Kalingap, mga kabisnes, bago natin ipagpatuloy po itong ating gagawing reaction na ito dito sa EDC ay syempre ang laging paalala po ng inyong lingkod na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. At ganun din si Kalingap Rob at ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang na si Ate Edna Vlog. At ganun din ang may bahay ni Kalingap Rob na si Jackie Tapia Matubang. At syempre mga Kalingap, mga kabisnes, patuloy din po nating suportahan ang lahat po ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Yun. At yun mga Kalingap, mga kabisnes, bago po natin ituloy itong ating gagawing reaction video dito sa EDC ay gusto ko muna pong mag-condolence sa pamilya ng isa nating kasamahan dito sa Kalingap na yun nga po, pumanaw na. At ito nga po ay ang pamilya ni Brother Paas. Condolence po sa inyo, Paas family, sa yun nga po, sa pagkawala ng inyo pong mahal sa buhay na walang iba nga po kundi itong si Brother Paas. Yan, dalangin po namin ang higit pang katatagan sa pamilya nyo, sa pagharap nyo sa panibagong hamon ng buhay na wala nga po sa tabi nyo itong si Brother Paas. At rest in peace sa iyo, Brother Paas. At yun mga Kalingap, mga kabisnes, tuloy lang po tayo dito sa ating gagawing reaction video patungkol nga po dito sa EDC. At ito na nga mga Kalingap, mga kabisnes, dito sa isang vlog ni Kalingap Rob o sa latest vlog nitong si Kalingap Rob dito sa EDC ay nagkaroon nga po ng question and answer itong si Kalingap Rob dito sa EDC. Kung tutuusin, hindi na ito yung unang beses na nagkaroon ng question and answer dito sa tambalang EDC. Kasi may mga nauna ng question and answer yung may kalamansi challenge pa, di ba? Ngayon, wala nang kalamansi, di ba? Diretsahan tanong talaga itong ginawa ni Kalingap Rob dito kay Edo at kay Beyonce. At talaga namang itong dalawang ito ay game na game din doon sa naging question and answer na ito ni Kalingap Rob dito nga po sa dalawang ito. At ika nga ay medyo direct to the point man yung naging tanong nitong si Kalingap Rob ay nasagot naman ng maayos. At alam naman natin na kumbaga ay natumbok nitong dalawang ito kung ano yung gustong marinig ng mga viewers mula sa kanila. At yun nga mga Kalingap, mga kabisnes, ang una naging tanong dito ni Kalingap Rob ay ito si Edo ang una niyang tinanong dito At ang naging unang tanongan niya dito ay eto, pakinggan natin para mas maganda. Yung unang kong tanong, simple lang naman to. Sana madali lang. Unang tanong, wala nang paligoy-ligoy, ano? Wala nang paligoy-ligoy. Instant Edge, mahal mo ba si Biancy? O, diba? Napakasimple lang nung naging katanungan ni Kalingap Rob na yon dito kay Edo. Simpleng-simple, diretso ang pagkakatanong ni Kalingap Rob. Bakit nga naman magpapaligoy-ligoy pa, diba? Tanong na agad, kumbaga diretsahang tanong na agad. At ito nga po mga Kalingap,
mga ka-business. At pakinggan naman natin itong naging simpleng kasagutan din dito nitong si Kalingap Edo. Hindi na. Hindi ko na mahal yun. Kasi mahal na mahal. O, di ba? Napakasimpleng kasagutan ang binitawang yon ni Kalingap Edo. Hindi na daw niya mahal itong si Beyonce. Kasi mahal na daw niya ito. O, di ba? Grabe. O, sino ba namang hindi kinilig sa naging kasagutan na yan ni Kalingap Edo? O, di ba mga Kalingap, mga ka-business? Pati itong si Beyonce, kitang-kita natin na talaga namang kinilig sa naging kasagutan yan ni Edo. Ika nga ay simple lang pero rock. At ang lakas makapagpakilig, di ba? At pati nga ito sila Kalingap Rob talaga namang halatang halata na kinilig dito sa naging kasagutang ito ni Edo. Kaya sinarinig mo yung sinabi niya. Siguro, alam mo naman na siguro din yun. Alam niyo, para sa akin tama itong sinabi ni Kalingap Rob na ito kay Beyonce. Na, di ba sabi nga ni Kalingap Rob alam mo na naman siguro yun, ano? Kasi, parang imposible naman, di ba? Na hindi nararamdaman itong si Beyonce kung ano nga ba yung totoong damdamin sa kanya nitong si Kalingap Edo. Di ba? Ay lagi nga sila magkasama kahit walang vlog, di ba? Kaya kahit hindi nagtapat ng ganito itong si Kalingap Edo, ay alam na ni Beyonce. Alam ni Beyonce kung ano yung totoong damdamin o feelings ni Kalingap Edo para sa kanya. O naman, Biancy. Gusto mo ba sa EDS? Ito mga Kalingap, mga ka-business, medyo ikangay simple din lang itong naging katanungan ito ni Kalingap Rob dito kay Beyonce. At talaga namang yung sagot dito ni Beyonce halos katulad din lang ng sagot ni Kalingap Edo. Simple man, pero sobrang nakakakilig. At wala na rin naging paligoy-ligoy dito si Beyonce. Ika nga kung ano yung nasa isip niya at nasa puso niya, ayun din lang ang kanyang sinabi. Matagal na po. May pagtingin ka sa O, diba? Simple lang, pero nakakakilig. Matagal na daw. Matagal na niyang gusto itong si Kalingap Edo. Kaya alam nyo mga Kalingap, mga ka-business, ang kulang na lang dito sa dalawang ito ay yung magkaroon sila ng formal na relasyon. Kaya lang, alam naman natin na hindi pa pwede. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Kasi nga itong si Beyonce ay kasagsagang nag-aaral pa. At syempre, ang gusto nito sila Kalingap Rob ay ang makapagtapos muna itong mga ito bago lumagay doon sa seryosong mga relasyon. At saka ang alam ko ay isa yan sa rules ng Kalingap Angels. Yung hindi mo na pwedeng makipag-relasyon o makipag-boyfriend hanggat sila ay nag-aaral pa. Bagamat kung talagang gusto na ng dalawang yan, ay wala na rin mga gagawa ito sila Kalingap Rob kung talagang magkakaroon ng seryosohang relasyon itong dalawang ito. At maging sa iba pang mga love team, di ba? Kung talagang gusto na nilang bumuo ng isang seryosong relasyon, wala namang magagawa dyan ang Kalinga po, itong sila Kalinga Prab. Pero para sa akin, ang magagawa na lang siguro dyan ng Kalingap, lalo na nito sila Kuya Bal at nito sila Kalingap Rob, kung humantong man doon sa usapin na talagang nakapagtayo na ng relasyon itong mga itong mga angels na nasa love team, ay mas gabay na lang yung kanilang ibigay sa mga ito para naman sa ganon ay yung kanilang nabuong relasyon ay maging pundasyon nila. Kumbaga ay gawin nilang inspirasyon para matupad yung kanilang mga pangarap.
At wag mo na lumagay doon sa ika nga ay iiwanan yung pag-aaral at bubuo ng isang pamilya. Mas maganda kung magpo-focus muna sila doon sa kanilang mga pangarap. Lalo na nga doon sa pangarap nilang makatapos ng pag-aaral. At gawin na lang muna nilang inspirasyon kung ano man yung relasyon na maitayo nila. Kung sakaling dumating doon sa puntong hindi na nila kayang pigilan yung kanilang mga nararamdaman sa isa't isa at mas nagpasya na nga silang magtayo ng isang relasyon, no, 'di ba? Ika nga ay mas maganda 'yon. Mas magandang gawin na lang nila munang inspirasyon ang bawat isa para matupad ang kani-kanilang mga pangarap. At sabi ko nga, ang magiging papel naman dito nila Kalingap Rab, nila Kuya Bal, at ng iba pang mga nandiyan sa Kalingap na mas nakakatanda sa kanila ay yung gabay. Yung magabayan ang mga ito para maigad nga po nila ito doon sa tamang landas. Doon sa tamang landas na dapat nilang tahakin. Alam niyo po mga Kalingap, mga ka-business, kung bakit ko sinasabi ito. Kasi pwedeng hindi maiwasan talaga eh. Pwedeng hindi maiwasan na tuluyang ma-develop ang bawat isa dyan sa ginagawang love team niya ng Kalingap. Kasi mga damdamin yan eh. Ika nga ay mga tao din lang yan na nahuhulog ang damdamin sa bawat isa. At sabi ko nga ay kung dumating yung ganong punto, kung dumating sila dun sa ganong punto na talagang ang kanilang mga damdamin ay hindi na makapagtiis at nagpasya na sila parehong bumuo ng isang relasyon o ng isang seryosong relasyon, ay yun nga, wala makakapigil dyan. At sabi ko nga, tanging gabay lang ang pwedeng i-advise o gawin nila Kalingap at Kuya Bal. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Sino ba sang-ayon sa sinabi kong ito? At ito, tuloy lang tayo mga Kalingap, mga ka-business. Sa ngayon ba, may pag-asa ba si Ed sa'yo? Alam niyo na po yun. Oo nga naman Kalingap Rab. Obvious pa ba naman yan? Ika nga, kailangan pa bang itanong yan? Ay nakikita na naman natin na kung ano yung ikinikilos nitong si Beyonce. Kaya tayo na yung makakapagsabi kung may pag-asa nga ba itong si Edo dito kay Beyonce. At yung sabi lang naman ni Beyonce, di ba? Matagal na niyang gusto itong si Edo. Kaya yun pa lang, nagsasabi na malaki ang pag-asa ni Edo para dito kay Beyonce. Meron po. Meron talaga. At yan nga mga Kalingap, mga ka-business. O di ba? Kinumpirma na nitong si Beyonce na talagang may pag-asa sa kanya itong si Kalingap Edo. Ika nga ay kahit alam naman natin kung ano isasagot nitong si Beyonce diyan sa tanong ni Kalingap Rab na yan. Ika nga ay alam na naman natin, sabi nga ni Beyonce, alam na naman natin kung ano yon. Eto, kinumpirma pa rin niya na talagang may malaking pag-asa si Kalingap Edo kay Beyonce. O, di ba? Ikaw na, Kalingap Edo. Well naman insan, Ed. Oo. Siyempre, tuwing kaharap mo si Beyonce. Ngayon, kaharap mo siya. Ano yung mga pumapasok sa isip mo? Pag tinitigan mo si Beyonce. Ano? Masaya lang. Natutuwa ako pag nakikita ko siya. Tapos siyempre, nag-aalala ko baka may problema minsan pag nakikita ko malungkot gano'n. Kasi hindi siya madalas magsabi sa'yo. Mm-hmm. Hindi siya madalas. Tahimik lang din. Tahimik yan. Ayun. Sa tuwing makikita nito si Kalingap Edo, itong si Beyonce, ay ika nga ni Kalingap Edo ay nagiging masaya siya. Sa bagay, sino ba namang hindi magiging masaya pag ang iyong babaeng nagugustuhan ay kasama mo o andito sa iyong harapan, o di ba? Kaya lang, andun yung pag-aalala nitong si Kalingap Edo na baka nga daw may problema itong si Beyonce. Kasi sabi dito ni Kalingap Edo ay hindi nga daw nagbubukas sa kanya itong si Beyonce. Hindi ko din alam kung anong ibig sabihin dito ni Kalingap Edo na yun hindi nga daw nagbubukas sa kanya si Beyonce. O baka naman
feeling niya ay hindi lahat ay ibinubukas sa kanya ni Beyonce. Kaya andun yung pag-aalala niya na baka nga itong si Beyonce ay may problema na hindi niya alam. 'Di ba? Pero dito naman kasi ay kinontra nitong si Beyonce itong sinabi ni Kalingap Edo. Kasi sabi ni Beyonce nagbubukas daw naman siya dito kay Kalingap Edo. At ito nga yung sinabi ni Beyonce. Pag may problema siya, nag-open ba siya sa'yo? Hindi. Ba't di ka nag-open? Naiya ka sa kanya? Hira. Nag-open man kasi po ako dyan eh. Yan naman pala Kalingap Edo Nag-o-open naman pala ito sa iyo si Beyonce Bakit mo nga naman sinasabing hindi hindi nag-o-open ito si Beyonce sa iyo? Pambihira ka naman niya. Yan tuloy. Ang sama ng tingin ngayon sa ni Beyonce. Pero at least 'di ba mga kalingap, mga ka-business. Nalaman natin na ito pala naman si Beyonce ay open dito kay Edo. Kumbaga kahit pa paano ay nakakapagbukas na siya ng kanyang mga saloobin o maaaring yung mga problema niya ay naiibukas na niya dito kay Kalingap Edo. At sa ganyang paraan ay di alam natin na komportableng na talaga itong si Beyonce dito kay Kalingap Edo. O, di ba? Ikaw naman, Beyonce. Pag nakikita mo sa Eds, ano yung pumapasok sa isip mo? Ano po, siyempre masaya din na ano. Masaya Nakikita ka? ano po, kasi okay siya ganun. Nax. Pareho itong dalawang to sa mga sagutan nila O, di ba? Ito si Beyonce masaya din pag nakikita niya ito si Kalingap Edo. Lalo nakikita nga daw na nakikita niya na ganyan si Kalingap Edo. Na siguro yung nakikita niyang okay itong si Kalingap Edo. At para sa kanya ay masaya na siya doon. Grabe yung ano nila, no? Yung pag-care nila sa isa't isa, parang ano lang, itinginan lang. Totoo yung sinabi ni Kalingap Rob na yun. Pansin ko din yan dito sa dalawang ito. Na alam niyo yun, yung care nila sa isa't isa, di ba? Ang ganda, ang galing. Kumbaga pareho yung pag-aalala nila sa isa't isa. At tama ito si Kalingap Rob na itong dalawang ito, tinginan pa lang ay tila ba nagkakaintindihan na. Di ba? Kumbaga mararamdaman mo sa kanilang dalawa yung pagiging komportable nila sa isa't isa. Sa bagay, 'di ba sinasabi nga nitong nanay at tatay nito si Beyonce na kahit wala namang vlog laging magkasama itong dalawang ito At maaaring doon na nabubuo yung kanilang tiwala sa isa't isa. Kaya gano'n na lang yung kanilang pagiging komportable, 'di ba? Huwag tatanungin na kung ano. nung mga nagpapaktis sila BNC, di ba natututin si BNC? Bakit hindi ka makahindi tuwing magpapasundo si BNC sa'yo? Ngayon, magandang tanong yun. Ba't di mo matiis si Kasi Beyonce? hindi na po siya nakakapag-live nun tapos yung mga upload niya, napapabayaan na niya nun. Ay, grabe. Maganda yun. Ayan. Bakit daw hindi matiis ni Eds? Hindi mo tiis. Nung practice, di Oo, ba? pag-practice na, pag-ihatid sundo, Ngayon, sundo. Yan. Napakagandang tanong nito nga itinanong na ito ni Norman dito kay Edo. Na bakit nga ba hindi kayang tiisin nito si Edo ang isang Beyonce? At yun nga, napansin nila na mas inuuna talaga ni Edo ang pagsundo at paghatid dito kay Beyonce kaysa nga doon sa ayan, 'di ba sabi ni Kalinga pa Norman ay minsan hindi na nakakapag-live itong si Kalinga Edo nang dahil nga dito sa pagsundo at paghatid dito kay Beyonce. O, 'di ba? Talaga namang nakikita natin dito na yung sobrang caring nitong si Edo dito kay Beyonce. At ano nga ba? Ano nga ba yung dahilan nitong si Edo? Pakinggan nga natin. Number 1 priority Bago naman. Lahat ng schedule ko cancel mo siya na. Yun naman pala Number 1 priority naman pala nito si Edo, ito si Beyonce.
Kaya hindi niya matiis itong si Beyonce na hindi sunduin at ihatid pag kailangan ni Beyonce. O, di ba naman? Talaga naman. Ang lakas makahaba ng hair, o, di ba? Beyonce. At ang sabi nga dito ni Beyonce ay napakalaking pagpapasalamat niya dito kay Edo. Kasi nga itong si Edo, siya pa daw yung nagkukusa o nag-o-offer na sunduin niya at ihatid itong si Beyonce. O, di ba? Kaya mararamdaman mo dito kung gaano talaga kahalaga itong si Beyonce para dito kay Kalingap Edo. Sa bagay, sabi naman ni Kalingap Edo, di ba? Number 1 priority niya itong si Beyonce. Next nun. At napakalaking bagay nito para kay Beyonce. Kasi yun, di ba? Nabanggit naman ni Beyonce na talagang na-appreciate niya ng sobra yung ginagawang effort nitong si Kalingap Edo. At yun, ang iba pang mga naging katanungan dito ni Kalingap Rab ay yung about sa pagsiselos. Kung nagsiselos ba daw itong si Beyonce dito kay Kalingap Edo pag yun sa iba, pag may nakikita itong si Beyonce na nakakasama nito si Kalingap Edo. At ang sabi naman dito ni Beyonce ay hindi. Kumbaga hindi siya nagsiselos kasi nag-a-update naman sa kanya itong si Kalingap Edo. Di ba? Iba na. Iba na ang laging may update. Ika nga mapapasa na all ka na lang talaga. Di ba? Pero nung tanongin naman ito si Kalingap Edo kung siya ba'y nagsiselos dito kay Beyonce pag may mga umaali-aliga dito ay hindi naman itinanggihan ni Kalingap Edo na minsan talaga ay nakakaramdam din siya ng selos. Pero ika nga ay nasa lugar naman. Di ba? Alam niyo mga Kalingap, mga ka-business, isa sa nagustuhan ko dito sa dalawang ito, yung sobrang napaka-natural nila. Kumbaga, hindi mo maiisip na nasa vlog lang sila, di ba? Napaka-natural nung galawan nila. Napaka-natural nung pag nag-uusap sila. Di ba? Parang walang nakaharap na camera sa kanila. Na maging yung mga sagutan nila, yung mga batukan nila ng linya, napaka-natural lang. Kaya sabi ko nga yung mga lumalabas sa mga bibig nila ay ramdam na ramdam natin galing talaga yon sa kanilang mga puso. Di ba? Kung ano yung idinidikta ng kanilang isip at puso, yun lumalabas sa kanilang mga bibig. Di ba? At yan paano mga Kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang muna siguro itong ating reaction video ito patungkol nga dito sa EDSI. Kasi yung mga sumunod naman tanong dito nila Kalingap Rab medyo ika nga hindi din naman sinagot ng diretsahan nitong sila Kalingap Edo at saka nitong si Beyonce. Lalo na nitong si Beyonce. Lalo na nga yung patungkol sa kung kailan niya sasagutin itong si Kalingap Edo. Diba? Hindi naman nasagot ni Beyonce yan. At sabi nga niya ay mahirap magsalita ng tapos. Oo nga naman. Kasi baka nga naman sabihin niya na saka na lang niya sasagutin after niya makagraduate, pero baka hindi niya mapanindigan, di ba? Kaya mas maigi na nga naman yung hindi nagsasalita ng tapos. At yun, paano po? Ganyan na lang muna at abang-abang na lang tayo sa mga susunod na magiging pangyayari dito sa love team na ito. At yun po mga Kalingap, mga ka-business, maraming salamat po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At yun, bago po tayo tuloy magtapos ay syempre, lagi po nating paalala na wag po nating kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganun din po ito si Kalingap Rab. At syempre ganun din ang may bahay nitong si Kuya Bal Santos Matubang na walang iba nga po kundi itong si Ate Edna Vlog. At syempre ganun din itong may bahay nitong si Kalingap Rab na si Mama Jackie Tapia Matubang. At ganoon din mga Kalingap, mga ka-business, suportahan din po natin ang lahat
ng mga Kalinga partners at lahat ng Kalinga reactors. Yun. At syempre ganun din po ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. Sana po'y patuloy nyo po akong suportahan. At isama na rin po natin sa ating mga susuportahan mga kalingap mga kabisnes. Ito nga po sila Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Yung paano po mga kalingap mga kabisnes, muli maraming salamat. God bless po sa inyong lahat at I love you all. Bye bye.